colleagues. Please proceed, Majority Leader. Mr. President, this will be just very short. I just wanted to put on record, Mr. President, na nakapanlulumo, nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes yung pong mga hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto. Dahil sabi nga ho ni Senator Lacson, guni-guni hindi na makita. Siguro ito po yung dahilan kung bakit for the past 3 years, siguro naiintindihan na ako ni Senator Bato, ni Senator JV, the past 3 years, bakit ako nanggagalaite. 3 taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Hindi pa rin nakaligtas sa daluyong ng pagbaha dahil sa karamihan ay substandard, gumuho at hindi napanindigan ang pagiging flood control structure. Ilan sa mga ito ang mga sumusunod na ipapakita natin. Sa Barangay Pinagsabangan 2, higit 228 milyong piso ang pondong nilaan, pero ang reklamo ng mga residente, putol-putol ang pagkagawa ng river control. Malaking bahagi rin ito ang gumuho ng nagdaang habagat. Sa Barangay Melgar, nirereklamo ng mga residente ang mababaw na pagkakabaon ng mga bakal sa ginagawang dike. Sa taong ito, 3 coastal road shore protection ang itinatayo na ang suma total ay papalo sa halos 693 milyong piso. Sa Barangay Arangin, mayroon ding ongoing projects na nagkakahalaga ng 109 million. Ngunit hindi pa man tapos, ay nasira na ulit dahil sa habagat. Mr. President, for 3 years, 19 billion na pondo ang ibinuhos para sa flood control sa Nauhan. Umaapaw ang pondo pero lubog pa rin sa baha ang mga Nauhenyo. Ano nangyari, Mr. President? Kaninong mga bulsa inanod ang buwis ng taong bayan? Kung sa Oriental Mindoro gumuguho ang mga proyekto, mamaya po, Mr. President, ipapakita namin ang mga lugar naman na walang makikitang gumuguho. Hindi dahil sa matitibay ang paggagawa, kundi dahil hindi talaga maaaring gumuho ang guni-guni o ghost projects. Mr. President, sa Kalapit Barangay, sa Barangay Apitong, isa sa mga proyektong matyagang hinanap ng aking team ay ang construction of road dike along mag-asawang Tubig River, Sitio Dique, Barangay Apitong, Section, Nauhan, Oriental, Mindoro, na na-award sa Elite General Contractor and Development Corporation. Ang halaga ng kontrata, 192.99 million pesos. Ayon sa dokumentong ito, mula sa DPWH website, completed na po ito. Ngunit, nang puntahan ng aking team, wala po silang nakitang proyekto sa Sitio Dique. Ayon din po sa pahayag ng mga residente, wala pong flood control na ginawa noong nakaraang taon sa kanilang sitio. Ang alam lang nila, mayroong gagawin pa lamang ngayong 2025. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024. Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Mr. President, distinguished colleagues, tuloy-tuloy na po tayo sa usapang guni-guni sa mga proyekto sa lalawigan ng Bulacan. Nasabi ko nga kanina ay ang pinaka-notorious sa aming mga case studies na sa ulat na rin ng mga taga-DPWH officials at insiders at ilang contractors ay minumulto ng humigit kumulang 30 guni-guning proyekto. Una sa aming pinuntahan, ang siyudad ng Malolos, kung saan kitang-kita ang labis na pagbaha sa kabila ng una ng napaulat na buhos ng pondo sa probinsya. Isa sa aming binisitang proyekto ng aking team sa Barangay Calero
ay ang construction of riverbank protection na may kontratang nagkakahalaga ng 77 million pesos. Ang kontraktor nito, base sa record, ay Wawaw Builders at tagged as completed as of October 2024. Gamit ang coordinates sa sumbong sa Pangulo website, madali naming natunton ang lokasyon ng proyekto. Inabutan po namin ang flood control structure na ayon sa mga residente ay sinimulang gawin ngayong taon, 2025 lamang. Ibig sabihin po, ang pondo nito ay nasa taong 2025, hindi 2024. Sigurado kami sapagkat iba ang contract ID nito base sa DPWH billboard na inyong nakikita sa screen. Kinumpirma din po ng mga residente na walang flood control project na ginawa sa lugar noong 2024. Ang malaking tanong, ano ang riverbank protection structure na pinondohan at sinasabing completed dito? Ito po bang nakikita nating puting pader sa screen? Pader nga po yan, Mr. President. Perimeter fence ng subdivision. Mr. President, sari-saring gimmick, makapandaya lang ng milyones sa kaban ng bayan. Magtungo tayo sa susunod na barangay, Mr. President. Lula ng bangka, binagtas ng aking mga staff ang barangay Babatnin upang hanapin ang riverbank protective structure na pinondohan noong 2024. Ito ay nagkakahalaga ng 77 million pesos ulit na nakuha naman ng Darcy and Ana Builders. Mayroong flood control project na kumpirmado rin sa mga online videos na nahanap namin. Ang siste, hindi po ito ginawa noong 2024. 2018 pa po, Mr. President. Pinondohan din ito noong 2021, 2023, at 2024. Ayon sa mga residente, ang huling pagsasaayos dito ay nangyari noong 2023 na substandard din ang pagkakagawa. So, kanino napunta ang inilagak na pondo sa ilalim ng 2024 national budget para sa proyekto na ito? Paulit-ulit ang pagpopondo kahit gawa na. Bagong style ito, Mr. President. Ilan pa kayang flood control projects ang ganito? Ang contractor nito na Darcy and Ana Builders. Nagmimistulang multo rin. Bakit kanyo? Base sa mga dokumento ng kumpanyang ito. Ito ay isang negosyo na rehistrado sa ilalim ng sole proprietorship at may address sa Cardona, Rizal. Sa pamamagitan ng simpleng pag-search sa Google Map, ay madaling makita ang gusali kung nasaan ang nasabing negosyo. Subalit, nang puntahan ng aking team ang address, ang kanilang inabutan ay gym at e-payment store sa halip na construction company. Wala na rin ang signage ng Darcy and Ana Builders sa dating nakakabit sa building. Maya-maya, ipapakita pa namin ang mga natuklasan naming proyekto na gawa o dapat ginawa ng nawawalang Darcy and Ana Builders. Sinunod din po natin ang ilang barangay sa Hagonoy, Bulacan, na hanggang ngayon ay lubog pa rin sa tubig baha, Mr. President. Gamit ulit ang sumbong sa Pangulo website, hinugot namin ang exact grade coordinates ng proyektong aming nakita para tiyakin na sakto ang lokasyon kung saan tayo napadpad. Mr. President, the first subject project was in Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan, supposedly completed on April 19, 2024. It was awarded to Darcy and Ana Builders and Trading for a sweeping price tag of 77.199 million pesos na naman. Mr. President, gusto po ba ninyo makita ang itsura ng isang 77.199 million pesos worth na riverbank protection structure? Tingnan po natin. Nasaan na nga ba? Ewan ko, Mr. President, dahil wala tayong makita. Kahit ano pang suyod ang gawin namin,
hindi namin makita o mahagilap ang flood control project ng Darcy and Ana Builders. Hello, Darcy. Ang Ana and Ana, nasaan ang flood control? Tumawid naman tayo sa barangay Abulalas, sa bayan pa rin ng Hagonoy. Silipin natin ang Tatak Darcy and Ana Builders Flood Control Project. Sinuong ng aking team ang baha sa barangay Abulalas, Hagonoy para hanapin ang proyektong construction of riverbank protection structure mula sa Darcy and Ana na nagkakahalaga ng 77.199 million pesos na naman. Ito po ang tumambad sa amin, Mr. President. Nakikita niyo po ba ang pagkakatayo ng flood control structure? Hindi niyo po talaga makikita, my dear colleagues. Guni-guni lang kasi ang flood control structure o riverbank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Ana project. Iba rin ang kaso sa Barangay Iba. Tinungo namin ang proyekto Riverbank Protection Structure sa Barangay Iba ng Wawaw Builders na natapos na dapat noong Oktubre 2024. Ang presyo ng proyekto, 77.199 million pesos na naman. Pagdating ng aming team sa exact coordinates, mayroong kasalukuyang tinatayong istruktura. Ang bonus, may kasama pang pumping station. Pero ang ginagawang proyekto, hindi ang Wawaw project. Sa mismong lokasyon, kung saan dapat nakatayo ang Wawaw Riverbank Protection, ang nakabalandrang contract ID ay ang ongoing project ng isang Third Star Builders Contractors para sa flood mitigation structure with pumping station and floodgate na ang presyo ay papalo sa 92.54 million pesos. Mr. President, nawawala ang Wawaw project at mukhang gusto pang pagtakpan ang ghost project na ito, kaya nagmamadaling magtayo ng bagong struktura sa eksaktong project location kung saan dapat matagal lang may flood control. Wawaw ang binisita, First Star ang dinatnan. Wawaw ang hinanap, First Star ang natagpuan. Mukhang ang modus na ito tatapalan ang ghost project ng ibang proyekto at ang masama na walang parang bula ang milyong-milyong gastos mula na naman sa taong bayan. Sa Barangay San Nicolas naman, iba ang forma at hulma ng ghost project. Binisita namin ang proyekto ng Wawaw Builders na ang halaga ay 77.199 million pesos na naman. Ang nasabing proyekto, sinimulan daw noong Pebrero at natapos noong Disyembre 2023. Pero sa aming pagsisiyasat, 2017 pa lamang ay mayroon ng flood control sa lokasyong tinuro kung nasaan ang Wawaw project. Makikita rin sa historical imagery ng lugar na walang nabago simula pa noong 2017. So, anong tinayo ng Wawaw Builders noong 2023? Di wala. May guni-guni na naman sa Barangay San Nicolas. Wow na wow ang Wawaw. Mr. President, makikita natin ang iisang pattern ng mga proyektong guni-guni ng Darcy and Ana at Wawaw Builders sa Barangay Carillo, Abulalas, Iba at San Nicolas, First Engineering District ng Bulacan. Pare-parehong contract price, 77.199 million pesos. Pare-parehong riverbank protection structure, pare-parehong guni-guni. Very distinctly ghost projects. Ang mga taong nasa likod ng scheme na ito or scam na ito ang dapat ipinampupukpok sa pagbabaon ng mga seat piles. Hindi ito kababalagan, Mr. President. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. May isang grupo sa loob ng First
District Engineering Office ng Bulacan na kilalang sindikato ng mga substandard at ghost projects. Ang kanilang modus, manghihiram ng lisensya sa mga suki nilang contractors. Gamit ang lisensya ng contractors, sila na ang mag-implement ng proyekto. O kung hindi man, magpoproseso ng mga dokumento para lumabas na completed na ang mga ghost projects. My office is willing and ready to provide the names of the members of this well-organized syndicate inside the Bulacan 1st District Engineering Office, including probable witnesses to testify against them if and when the appropriate authorities will open a formal investigation into these morally wicked schemes to defraud our people of their hard-earned taxpayers' money. For the information of the body, inikot at siniyasat din po namin ang ilang mga proyekto sa Kabikulan, Davao Peninsula, Western Visayas at Central Mindanao. Kasalukuyang ginagawa pa ang validation ng aming findings para sa mga susunod na investigasyon. Mr. President, my distinguished colleagues, we all heard President Marcos Jr. in his rare, exasperated, confrontational tone during his fourth SONA last July 28. Pinalakpakan natin siya ng malakas nang sabihin niya sa ating harap-harapan sa plenaryo ng Batasang Pambansa, mahiya naman kayo. And rightly so, since he also said in the same SONA that he witnessed firsthand how the floodgates of corruption have swung wide open in many areas he personally inspected. He saw defective flood control projects, obviously built with substandard materials or not built at all, wasting hundreds of billions of pesos in taxpayers' money drifted away and down the drain. And all this, Mr. President, went straight to the pockets of the insatiably greedy, so vile, so greedy, and corrupt to the core politicians, DPWH officials, and contractors, conniving among themselves, unmindful of the lives lost and the properties destroyed, all for their lust for money. This humble representation just confirmed with sordid details what President Marcos announced in the launching of the Sumbong sa Pangulo website, which greatly helped us in tracking and monitoring the status of the non-existing but fully paid flood control projects. Mr. President, distinguished colleagues, we can do our part in leading the way under your leadership and the cooperation that each and every one of us in this august hall to set the example in good governance. We can start with an honest-to-goodness and fully transparent deliberation of the 2026 National Budget Measure that will truly represent the hopes and aspirations of our people for a better Philippines. Sa isang taon, wag naman sana nating marinig na mapagsabihan tayo na mga walang hiya kayo. Sa haba at lawak ng aming pagsisiyasat, may mga gustong magsalita at tumulong. District engineers na napipilitang ipa-implement ang mga binagsak na project sa kanilang distrito na hindi naman sila ang nagplano kaya hindi naisama sa National Expenditure Program. Subalit, dahil nagmula sa mga insertions ng mga tinaguriang funders sa Kongreso, mga contractors na kapit sa patalim dahil sa bulok na sistema ng talamak na lagayan, tali ang mga kamay dahil sa kanilang pakikisama nakasalalay ang kanilang hanap buhay. At higit sa lahat, mga taong bayan na nais ipaabot ang kanilang hinaing. Madami din sa mga nakausap namin ang handang pangalanan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno na tunay na nasa likod ng mga milagro sa flood control. Ang halos nagkakaisang tanong nila na mahirap kong saguting mag-isa. Sagot ba ninyo ang kaligtasan namin at sigurado bang tuloy-tuloy ang laban hanggang sa dulo o habang mainit lamang ang issue na ito? When few good officials or regretful men
are willing to speak truth to power, they must be heard. They must be seen. They must be protected. The depth of corruption has become so overwhelming that it drowns us in our sad reality. More than flood control, what the Filipino people badly need to see is grid control. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Lacson. Mr. President, Majority Leader. Mr. President, there are a number of our colleagues who wanted to make a manifestation. May I just be allowed to give a very short manifestation considering, Mr. President, the situation where I come from, Mr. President. I hope you understand. Yes, please With the proceed, indulgence of our colleagues. Please proceed, Majority Yeah, Leader. Mr. President, this will be just very short. I just wanted to put on record, Mr. President, na nakapanlulumo, nakakagalit at nakakakulo ng dugo, Mr. President, na marinig at makita right before our very eyes yung pong mga hindi ko kayang sabihin na malademonyong proyekto. Dahil sabi nga ho ni Senator Lacson, guni-guni hindi na makita. Siguro ito po yung dahilan kung bakit for the past 3 years, siguro naiintindihan na ako ni Senator Bato, ni Senator JV, the past 3 years, bakit ako nang gagalaite. 3 taon ko na po itong sinasabi, itong mga kalokohan sa flood control program. Mr. President, ginahasa po ng flood control program ng gobyerno ang aming lalawigan sa Bulacan. Nakakalungkot po, Mr. President, sapagkat pag tinignan nyo rin po itong 2025 flood control budget, Mr. President, yung binabanggit po ni Senator Ping na pare-pareho po yung amount, ganito pa rin po. Total of 14 billion sa lalawigan ng Bulacan. Mr. President, nandito po yung ilang mga mayors natin. Nandito po si Mayor Bong, si Mayor ng Balagtas, Mayor ng San Miguel, Bulacan. Nandito po sila para suportahan ang Senado, para magkaroon ng no nonsense, no secret cows, Mr. President, na investigasyon at masiguro na magkaroon ng hustisya ang aming minamahal na lalawigan. Mr. President, gusto ko lang pong i-put into the record that we thank the gentleman from Cavite, Mr. President. We have been looking forward to seeing him here in the Senate dahil alam natin, Mr. President, may mangyayari na dito sa ating ginagawang investigasyon at mapapanagot ang dapat mapanagot. And again, I appeal to the members of this August Chamber to help not only our great province of Bulacan but also all provinces in the Philippines. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. May I give the floor to our Minority Leader who is seeking the floor, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Before I recognize the Minority Leader, the Chair would also like to thank Senator Lacson for his bombastic privilege speech and congratulate him. Congratulations, Senator Lacson. Minority Leader.